NCSC sa Universal Pension. Pagbati sa ating mga viewers, inaasahan ng National Commission of Senior Citizens or NCSC ang mabilis na pag-aproba sa apat na panukalang batas na hinihintay ng nakatatandang Pilipino matapos makuha ang tamo ng House of Representatives. Ang mga habang na ito ay ang House Bill number 10312 o ang panukalang batas na nagpapahusay sa diskwento sa pagbili ng mga produkto at serbisyo ng mga senior citizens, persons with disabilities. House Bill number 10313 o ang abinumungkahing promosyon ng mga senior citizen at PWD sa pamamagitan ng pagkasama ng mga serbisyo para sa kanila sa eGov Super App. House Bill 10188 o ang abinumungkahing Senior Citizens Protection Against Fraud Act. House Bill 10423 ang iminamangkahing pagbibigay ng Universal Social Pension sa mga senior citizens na nagsasulong na maamyendahan ang Senior Citizens Act. Sa isang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon noong Lunes, sinabi ni NCSC Chairperson Franklin Quijano na ang mga senior citizens ay nagdiriwang pagkatapos na maaprobahan sa Kamara ang mga ito. Ngunit ito umano ay salamin ng kalahating puno pa rin kung walang pag-aproba sa Senado. Ito ang naging interview kay NCSC Chairman. Ating panooring mabuti at pakinggang maigi. Quijano, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Albert and Asik Dale. Good afternoon, welcome sir. No? Una po sa lahat, attorney, ano po yung masasabi ninyo na aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa itong apat na panukala para sa mga senior citizens at PWDs? Gaano po kalaking tulong ito sakaling maisabatas? Well, actually, lahat ng seniors ay tuwang-tuwa. We're very happy, we're celebrating. Ngunit, this is a glass half full. Kasi kailangan dumaan pa sa Senado, kaya we are hopeful na sana mapadali ito ng Senado kasi itong dami ng batas parang ulan. When it rain, it pours. Ang daming grasya na darating sa mga seniors. Wow. Sir, ano po yung mga reaksyon ninyo dito sa House Bill 10312, itong Act to Enhance Senior Citizen and PWD Discount na naglalayong bigyan pa din ng 20% discount na tax exemption ang mga senior citizens at PWDs kahit na anong promo at discounted products ng mga establishment? Kasi ngayon, di ba, pagka-promo, hindi na nila discount. Well, our source of happiness is si Kongreso said na hindi dapat iba si senior, iba si person with disability. Dapat magkapareho sila. Kaya it's really an attempt to rationalize and equalize. On the other hand, ang isang directive ay kung may promo ka man, hindi ibig sabihin wala na yung discount. It's promo plus discount. Kaya tuwang-tuwa ang mga seniors dito dahil hindi na ma-marginalize yung programa ng gobyerno to assure and support not just the senior citizens, also the persons with disability. That's very important, sir. No? Sakali naman pong isabatas itong House Bill 10313 kung saan yung ating isasama yung mga government services na para sa mga senior citizens at PWD sa eGov Super App. Ano naman po ang magiging assistance ng NCSC sa paggabay sa mga ito sa paggamit ng app? Actually, with the support of Yusik Dave Almirol and the whole DICT family, we are assured that mag-i-improve yung digitalization. Alam niyo yung directive ni PBBM na dapat ang pamahalaan na ito ay digitalized. Yes. This will actually create more ease in doing business. Kaya nakikita namin sooner sa pinag-usapan namin with Yusek Dave is yung digital ID. Instead of presenting a paper ID, bakit hindi yung QR code na lang at lahat-lahat ng sistema na malalaman kaagad at yung mga transaction simplified at mapadali. Sir, ano na lang, follow up lang siguro doon sa eGov app. Ano po ba yung mga nais ninyong baguhin o i-enhance para mas maging user-friendly sa mga senior citizen itong app? Actually, ang unang concern namin is the primary data. Ang daming data ng ating pamahalaan at hindi nako-connect. Kaya etong step na ito on approving the DICT move is really one thing that brings everyone into the same page.
Pangalawa, siyempre masisimplify. Yung mga purchases, hindi na kailangan ng booklet, Yeah. etc. So, it really will do a lot of things. Of course, kailangan pang gumawa ng lahat na hakbang, and I'm hopeful na si DICT with the help of the other agencies. Kasi hindi lang DICT, dapat si DTI andyan, si DOH Yes, andyan, yes. lahat na agencies. Opo. Abangan namin yan na attorney, no, lalo na yung booklet kasi yes, pagka maraming nawawala usually yung booklet, no, kung digital mas maganda. Attorney, sa tulong naman po ng mga local na pamahalaan sa pangunguna ng DILG na nagbibigay proteksyon laban sa mga panloloko na target ang mga senior citizens sa bansa, kawawa naman lola at lola. Sa kasalukuyan, ano po ba ang mga programa ng NCSC hinggil dito? Lalo na po yung mga online scam. Actually, yung redress mechanism ay ginagawa namin na dapat may isang platform. Alam mo kasi pag may reklamo, doon ka sa OSCA eh. Pero hindi ibig sabihin na hindi malaman ng national government. Right. Kaya tayo, ASIC Albert, kailangan on the loop. Kung may reklamo doon sa OSCA patungkol sa 20% discount o kung may mga scams na gano'n, dapat nasa same page tayo. Kaya ginawa rin natin yung isang enforcement platform na kung Right. saan hindi lang NCSC, pati PWD, pati lahat andyan. And I hope we will be able to put a lot of mekanismo doon. Attorney Quijano, ano naman po yung mga aamyendahan nitong panukalang Universal Social Pension mula sa kasalukuyang social pension ng mga senior citizens sa bansa? Actually, ang social pension, in the first definition, ay binibigay doon sa frail, sick leave with disability and with no visible means of support. Etong definition na ito, minsan may subjectivism at maraming nagre-reklamo, paano ako? Hirap din ako. Yun nga lang, may natanggap akong 1,800 a month or 2,000 a month galing SSS. Yes. Hirap man ako, may SSS ako. So, etong universal pension for senior citizens will now bring everyone into the same platform. Of course, yung indigent senior, yung walang-wala, ay Right. binibigyan ng medyo malaki-laki. Pero yung mga nangangailangan pa rin dahil they are so engaged in the apostolate, yung pagbabantay ng apo. That's true. Diba? And they're also, they need respect, Yes. they need support and all. So ito ngayon, yung universal pension for the seniors will really address it. Attorney, no, napakaganda ng mga nabanggit nyo. No? Ang nanay ko mismo, 78-year-old, no, si Cristina Domingo. And anong mensahe nyo para sa kanya at para sa iba pang mga senior na nanonood sa atin ngayon, no? Mga kababayang senior citizen natin? Well, Ma'am Cristina, 2 years na lang po. Makakatanggap ka na ng longevity gift of 10,000. We would like to encourage all seniors to live long. Baka pwedeng abutin natin ng 100 years old. And we hope you will join us, ASIC Dale and ASIC Albert. Abutin natin yung 100 years old. With longevity, you will have a series of gifts coming from government. 80, 10,000, 85, 10,000, 90, 10,000, 95, Wow. 10,000. So your mom, si Ma'am Yes. Cristina, will soon receive 10,000 when she reaches 80 years old. Wow, gandang balita nyo. Sabi nga nyo sa isang palabas, live long and prosper. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Franklin Quijano, ang chairman ng National Commission of Senior Citizens ng ating bansa. Ano ang masasabi niya rito? Dahil tuwang maraming mambabatas at maging ang Commission of Senior Citizens ay suportado ang pagkaroon ng universal pension para sa lahat ng mga seniors. Kitang-kita na kasi ang malaking pangangailangan para rito. Ating hinihiling at inaasahan lamang na mapabilisan na ang pag-aproba ng lahat ng mga House bills na ito sa Senado para naman maramdaman ng mga senior citizens ang tunay na pagpapahalaga ng gobyerno sa kanilang sektor. Muli ito ang Senyor Balita naghatid sa inyo ng mga walang balita at impormasyon.